Paano kung sa murang edad, ang tanging mundong kilala mo ay biglang maglaho at ang mga taong dapat sana ay umaakay sa iyo ay sila pa unang tumalikod? Isang batang babae, si Grace ang humarap sa mapait na katotohanan, iniwan ng mga magulang na ulila sa kaisa-isang taong nagmahal sa kanya at itinaboy ng mundong dapat ay kumalinga. Ngunit sa kabila ng lahat ng sakit, natagpuan niya ang liwanag sa isang pusong handang magmahal, hindi dahil sa dugo, kundi dahil sa tunay na malasakit. Ito ang kwento ng batang itinakwil, ngunit hindi nagpatalo. Sa bawat luha, may panibagong tapang. Sa bawat sugat, may panibagong lakas. At sa huli, siya ang naging inspirasyon ng marami. Sa isang bukirin, nakatira ang isang batang babae na masigla at palangiti. Kasama niya ang kanyang lola sa pamumuhay. Ngunit ang pumanaw ang kanyang lola, wala na siya naging kasama sa bahay at hindi na niya alam ang kanyang gagawin. Grace, ayan ang papel. Nakasaad dyan ang address sa mga magulang mo. Hanapin mo sila para magkaroon ka ng kasama sa buhay. Sabi ng kapitbahay na babae ni Grace. Sige na, kami na munang bahala rito sa bahay niyo. Umiiyak na tumango si Grace habang yakap ang abo ng kanyang lola na nakalagay sa isang banga. Salamat po. Upang makapunta sa syudad, nakisabay si Grace sa truck ng mga gulay para libre na ang kanyang pamasahe. Bata pa lang kasi si Grace, iniwan na siya ng kanyang mga magulang sa kanyang lola. Mahal na mahal ni Grace ang kanyang lola dahil ito ang nag-alaga at nagpalaki sa kanya. 10 taong gulang si Grace at marami na siyang alam sa buhay. Marunong na siyang sa gawaing bahay dahil tinuruan siya ng kanyang lola. Grace, dito na lang kita may ahatid ha. Ikaw na bahala sa sarili mo ha. Sabi ng lalaking driver. Salamat po, nakangiting sagot ni Grace. Pinaybay ni Grace ang syudad kahit hindi niya ito kabisado. Pinagtanong-tanong niya ang address ng ina. Hirap si Grace sa paghahanap ng address ng kanyang ina hanggang sa abutin siya ng hapon. Sir, alam niyo po ito? Pinakita ni Grace ang papel sa isang gwardya. Dito yan, iha. Sagot ng lalaking gwardya. May kailangan ka ba? Sasagot sana si Grace, ngunit natigilan siya nang lumabas mula sa building ang kanyang ina. Mama! Napalingon si Grace sa batang lalaki na yumakap sa kanyang ina. Honey! Anya naman ng isang lalaki bago halikan ang kanyang ina. Parang dinurog ang kanyang puso habang nakatingin sa kanyang ina na masaya sa bagong pamilya nito. Ma? Pagtawag ni Grace sa kanyang ina na agad naman lumingon sa kanya. Gulat na gulat ang kanyang ina habang nakatingin sa kanya. Grace? Mahinang sambit ng babae. Anong ginagawa mo rito? Mama, wala na po si Lola. Nagsimulang umiyak si Grace. Mama, wala na po ako mapuntahan. Gina, wag mo sabihin kukup-kupin mo yung anak mo sa ex mo. Nagsalita ang bagong asawa ng kanyang ina. Hindi ako pumapayag, Gina. Ayoko ng asungot sa kondo ko. Renz, kahit isang gabi lang. Bukas sa bukas ay ihahatid ko siya sa kanyang ama. Sagot ni Gina. Sige na, kawawa naman ang bata. Siguraduhin mo lang at baka kung ano magawa ko sa kanya. Padabog na pumasok sa loob ang bagong asawa ni Gina. Hinawakan naman ni Gina ang musmos sa si Grace. Kahit pakiramdam ni Grace ay hindi siya belong sa buhay ng kanyang ina, tiniis niya na lamang para may tuluyan siya. Hindi maiwasang mainggit ni Grace habang nakatingin sa kanyang ina at bagong pamilya nito. Iniisip niya na kailan niya kaya yun mararanasan. Iniisip niya kung kailan niya
madarama ang pagmamahal ng kanyang ina at ama. Oh, bakit sasalo sa atin yan? Ayokong kasalo sa pagkain yan. Galit na sabi ni Renz. Doon mo yung pakainis sa malitaw puan. Ayoko ng malas sa pagkainan. Renz, bata yan. Mahinahong sabi ni Gina. Wala akong pakialam. Mama, okay lang po ako. Nakangiting sagot ni Grace bago tumayo at lumipat ng pwesto. Para may kasamang kumain, inilabas si Grace ang banga na may abo ng kanyang lola. Teka, ano yung banga na yan? Bakit may dala ka niyan? Nilapitan siya ni Renz. Si Lola po ito, sagot ni Grace. Anong si Lola? Malas yan! Galit na sabi ni Renz bago yun damputin. Itatapon ko to. Nagmamadaling lumabas si Renz sa kondo. Sumunod naman ang umiiyak na si Grace habang pinipigilan ang lalaki. Wag po! Si Lola po yan! Umiiyak na sabi ni Grace. Hindi sumagot si Renz at binasag lamang ang panga. Napaluhan naman lalo si Grace bago mapaupo sa lapag at ipunin ang abo ng kanyang lola. Lola ko! Umiiyak na sabi ni Grace. Lola ko! Paalisin mo yung anak mo o ikaw ang lumayas! Galit na sabi ni Renz bago iwanan ang mag-ina. Napatingin naman si Gina sa anak. Nilapitan niya ito, inabutan ng papel. Nandyan ang address ng ama mo. Huwag ka nang magpapakita rito. Sabi ni Gina bago nagmamadaling umalis. Walang nagawa ang musmos sa si Grace kung hindi ang umiyak lamang. Kahit hindi lahat nalikom ni Grace ang abo ng kanyang lola, ayos lang sa kanya dahil nakakuha pa rin siya at itinabi ito sa isang garapon. Hinanap ni Grace ang kanyang ama at napadpad siya sa malaking bahay. Mula sa labas ng gate, natanaw niya ang kanyang ama na may magandang kasuotan. Kausap nito ang isang magandang babae at 2 batang babae. Papa! Pagtawag niya sa lalaki na agad lumingon sa kanya. Gulat na gulat ito. Papa ko! Kumaway si Grace dito habang may masayang ngiti. Anong ginagawa mo rito? Salubong ang kilay na tanong ng kanyang ama. Grace, hindi ba't na kay mama ka? Papa, wala na si Lola. Naiiyak na sabi ni Grace. Namatay po siya. Halata namang nagulat ang kanyang ama pero bumalik agad ito sa emosyon nito kanina. Grace, umalis ka na. Inabutan siya ng pera ng kanyang ama. Doon ka sa mama mo. Hindi ka pwede rito dahil may asawa na ako at mga anak. Papa, ayaw na sa akin ni Mama. Mahinang sabi ni Grace. Sinaktan ako ng asawa ni Mama. Sabi ni Mama, dito na lang po ako sa'yo. Grace, hindi ka pwede rito. Madiing sabi ng lalaki. Masaya na ako. Huwag mo na ako guluhin. Napakagat si Grace sa kanyang ibabang labi habang pinipigilan ang kanyang luha. Hindi na alam ni Grace kung saan siya pupunta. Pero, paano ako? Tuluyan nang bumuhos ang luha ni Grace. Papa, anak niyo naman po ako ni Mama. Bakit kayo masaya? Ako, hindi. Ako yung unang anak pero ako yung naghahanap ng atensyon. Iniwan niyo ako ni Mama para magkaroon kayo ng sarili niyong pamilya. Ang unfair niyo po. Grace, Hindi ko na po kayo guguluhin ni Mama. Galit po ako sa inyo. Pero palagi niyo pong tandaan na mahal ko kayo. Salamat po pala rito sa pera. Gagamitin ko pong pamasahe pa uwi.
Tumalikod si Grace at naglakad palayo. Nanlalabo ang kanyang paningin sa labis sa luha. Hindi niya kasi inaasahan na sa edad na 10, makararanas kaagad siya ng unfair treatment galing sa kanyang mga magulang. Psst! Napahinto si Grace sa paglalakad na may bumaswit sa kanya. Nakita niya ang isang lalaking maraming tato na nakatingin sa kanya. Bakit po? Nagpunas ng luha si Grace. Sakay ka na sa kotse ko. Ampunin kita. Tugon ng lalaki. Kahit maraming tato, si Grace hindi man lang siya nakaramdam ng takot mula sa lalaki. Sino po kayo? Tanong ni Grace. Kapatid ng papa mo. Sagot nito at ngumiti. Halika na. Hindi ako masamang tao. Tumango si Grace at lumapit sa lalaki. Sumakay sila sa kotse na agad minaneho ng lalaki. Nakarating sila sa isang malaking bahay. Pagbaba pa lang nila Grace, sumalubong sa kanila at 3 batang hindi nalalayo sa edad niya. Mga bata, si Grace ang magiging ate nyo. Okay? Mas matanda siya sa inyo. Sabi ng lalaki sa mga bata. Kumaway naman sa kanya ang mga bata at niyakap siya. Sa muling pagkakataon nga, naranasan ni Grace na magkaroon muli ng pamilya. Naramdaman niya kasi ang isang pamilya sa piling ng kanyang papa Miguel. Si Miguel ay ang kapatid ng ama ni Grace. Mukha mang nakakatakot si Miguel dahil sa tattoo nito, mabuti naman ang puso nito. Papa Miguel, perfect po ako sa exam! Masayang sabi ni Grace bago ipakita ang kanyang scores. Salamat po sa pagtuturo. Diba sabi ko naman sa'yo? Kaya mo yun. Nakangiting sabi ni Miguel. Congratulations sa atin namin. Thank you po palagi, Papa Miguel. Niyakap ni Grace ang lalaking tumatay yung ama niya ngayon. Mas naging malapit si Grace kay Miguel. Kagaya niya, ampun din pala ang 3 batang tinuturing niyang kapatid. Namatayan pala ng asawa at anak si Miguel. Hindi na muli ito naghanap ng makakasama sa buhay dahil sa trauma. Pero simula na mag-ampun ito, bumalik ang sigla sa buhay ng lalaki. Papa Miguel, thank you po sa pag-ampun sa akin. Nakangiting sabi ni Grace. Kapag po naging doktor po ako, pagagawan kita ng malaking bahay at gagamutin ko po ang mga sakit mo. Grace, masaya ako na punta ka sa poder ko. Hindi man ako ang tunay mong ama. Pero pangako ko na palagi kitang poprotektahan, kayo na mga kapatid mo. Nakangiting sagot ni Miguel. Masyado ka pang bata para mamulat sa masakit na mundo. Deserve ng mabait na kagaya mo ang tunay na pagmamahal. Mahal na mahal kita, Papa Miguel. Dahil sa ginagawa ni Miguel, hindi niya mapigil lang maisip na sana si Miguel na lamang ang kanyang naging ama. Si Miguel na walang ibang ginawa kung hindi ang pasiyahin siya at iparamdam sa kanya na may pamilya siya. Sa kagustuhang makabawi ni Grace sa kanyang Papa Miguel, nagpursige talaga siya mag-aral. Ang mga totoong magulang niya ay wala na siyang balita. Talagang hindi siya hinanap ng mga ito. Ganoon pa man, masaya pa rin siya dahil may Papa Miguel na siya at 3 mabubuting mga bunsong kapatid. Sa pagiging matyaga ni Grace at pagiging responsable, naging isang ganap na doktor nga siya. Papa, doktor na ako, nakangiting sabi ni Grace sa kanyang ama-amahan. Pa, dahil sa'yo, kaya naabot ko ang pangarap ko. At dahil po doon, inaalay ko sa'yo tong success ko. Naiyak naman ang kanyang Papa Miguel at niyakap siya. Nakisali rin sa yakapan ang kanyang 3 kapatid. Ka-proud ka po ate, nakangiting sabi ni Danny. Para sa inyong lahat to, sagot ni Grace.
Dahil sa mga pangyayari sa buhay ni Grace, naisip niyang gawan ng istorya ang sariling buhay na agad namang pumatok sa lahat. Marami ang na-inspired sa kanya at marami nag-interview sa kanya. Doktora, sikat na sikat ka na! Nakangiting sabi ng isang babaeng nurse. Nakaka-proud po ang istorya niyo. Ang tatag niyo pong babae. Kapag talaga may mga tao sa paligid mo na hindi nagsasawang suportahan ka, makakayanan mo lahat ng pagsubok sa buhay. Nakangiting sagot ni Grace. Grace? Napahinto si Grace na makita ang kanyang ama, kasama ang kanyang ina. Anak, doktor ka na pala. Opo, sagot ni Grace. Doktora na yung batang pinagkaitan niyo ng pagmamahal. Grace, gusto sana naming humingi ng tawad ng papa mo. Sorry kung nawalan kami ng oras sa iyo. Sabi ng kanyang ina. Sorry kung napabayaan ka namin. Alam niyo po, sobrang galit ako, sagot ni Grace. Kasi ang unfair niyo. Pero ganoon pa man, kinalimutan ko po yung galit ko dahil iyon ang turo ni Papa Miguel sa akin. Kahit na sobrang sakit na mga pinagdaanan ko, nagpapasalamat pa rin po ako sa inyo. Salamat dahil pinanganak ako. Salamat sa mga sakit na binigay niyo. Salamat dahil naging inspirasyon ko lahat yun. Huminga ng malalim si Grace at pinahid ang kanyang luha. Dahil sa inyo, mas naging matatag po ako. Kaya wag na po kayo mag-alala. Hindi na po ako galit. At hindi ko na po kayo guguluhin. Maraming salamat po sa inyong dalawa. Ngumiti si Grace sa mga magulang bago lampasan ang mga ito. Masakit pa rin para sa kanya ang lahat at sariwa pa rin sa kanyang isipan kung paano siya ikahiya ng mga ito at ipagtabuyan. Pero ayaw niya magtanim ng galit dahil iyon ang payo ng kanyang Papa Miguel. Kamusta naman ang doktora ko? Napangiti si Grace nang bumungad sa kanya ang Papa Miguel niya na makapasok siya sa kanyang office. Papa ko, nilapitan ito ni Grace at niyakap. Nakita ko po sila Mama at Papa. Nasabi ko po ang lahat ng nararamdaman ko sa kanila. Masaya ako dahil may closure na kayo ng pamilya mo. Nakangiting sabi ni Miguel. Siguradong proud na proud ang lola mo sa'yo. At dahil po yun sa inyo, Papa. Kaya maraming salamat po sa lahat. Mahal na mahal po kita. Mahal din kita, anak ko. Mula sa batang itinakwil, nakilala si Grace bilang matapang at matatag na doktor. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!